Gandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y mag-umpisa na sa ating panganambahan. Tayo po'y magsidayong lahat at tawagin po natin si Brother Arnel para sa panimulang panalangin. Inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko para sa pambukod ng panalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan na nasa mga langit. Diyos na kataas-taasan. Diyos ng pag-ibig. Pakabanalin ang iyong pangalan. Pumarito ang inyong kaharian. Maganap ang inyong kalooban dito sa lupa, maging sa langit. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. At patuloy po ninyo kaming binibigyan ng panahon upang ialay namin ang aming papurit pagluwalhati sa inyo. Nararapat lamang, O Diyos Ama, dahil kayo po ang aming siyang manlilikha. Kayo ang aming Diyos na sinasamba, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. At binigyan po ninyo kami ng pagkakataon upang kayo ay masamba namin sa espiritu at katotohanan. Itinuturing po namin itong isang pribilehiyo na kayo ay aming mapaglingkuran. Maraming salamat. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapalang espiritual na patuloy po ninyong ipinababatid, pinahatid sa amin sa pamamagitan ng inyong mga mensahero at mga ngaral. Salamat po. Kaninang umaga sa mensahe na naipahayag ng tagapagturo, ang kahalagahan ng kalungkutan kapag nakakagawa ng pagkakasala. Tanda na ang ganong kalungkutan ay tanda ng isang tunay na mananampalataya. Salamat sa paalala na kami bilang mananampalataya ay hindi kinakailangang nasisiyahan sa paggawa ng kasalanan, bagkus ay nagdadalamhati at nalulungkot at mauwi sa paghingi ng tawad. Salamat sa mga mensahe ng katotohanan na siyang nagiging batayan at pamantayan ng aming buhay. Salamat din po, Ama, sa inyo pong mga mangangaral na tinawag upang ipangaral ang buong konseho ninyo, ang katotohanan na nagpapabanal sa buhay ng mananampalataya. Bago po kami tuluyang dumulog, kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at pagkakasala. Kung kami po ay nagkasala sa pamamagitan ng aming mga naisip, naramdaman, sa mga salitang lumabas sa aming mga bibig, sa mga nagawa po namin, mga pagkukulang, linisin po nawa ninyo kami. At patawarin sa aming mga sala upang maging karapat-dapat po kami na manambahan sa inyo at kayo'y paglingkuran. Dalayan ko rin po, Panginoon Diyos, ang inyong pong mensahero. Patuloy na gabayan ng banal na espiritu upang pawang katotohanan lamang po ang lumabas sa kanyang mga labi. Maipangaral ang inyong salita, ang may katotohanan. At patuloy na kayo ang siyang maluwalhati at madakila. Maitas naman ang pangalan ng Panginoon Hesus at magpabanal ng aming buhay. Patuloy din po ninyo kaming ihanda sa salo sa banal na hapunan. Gawin po ninyo kaming karapat-dapat. Linisin po ninyo kami sa aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat po kami na makisalo sa banal na hapunan. Sa mga kapatiran na paparito, dalahin ko po ang inyong pag-iingat at proteksyon sa kanila. Patuloy po ninyo silang bagabagin na ang pagdalo ng gawain ay isang obligasyon na dapat nilang gampanan.
Ingatan po ninyo sila hanggat sa sila po ay makarating dito at makasama po namin sila sa pagsamba sa inyo. Sa mga nalalabing oras, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo. Kayo po ang kumilos, gumawa sa mga oras na ito at maging matagumpay ang aming pagtitipon at patuloy na kayo po ang siyang malulahati at madakila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming sawadalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magsiupo na pong lahat. Tayo po ay maghandog ng awitin sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga songbook sa page 263. Page 263. My Savior's Love. Awitin po natin ang first, third, and fifth stanza. I stand amazed in the presence, ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior. Third stanza. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful, and my Savior's love for me. Last stanza. When with a ransom in glory his face at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Isa pa pong awitin sa page number 17, O Worship the King. Page number 17. Awitin po natin ang lahat ng stanza. Oh, sing. Oh, worship the King, oh, glorious above. Oh, gratefully sing. His power is love, our shield and defender and ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of his might, oh, sing of his grace, whose robe is the light, who can above by space. His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark in his path on the wings of the storm. Third stanza. Thy bountiful care, what tongue can recite?
It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Last stanza. Frail children of dust and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our marker, defender, redeemer, and friend. Purihin po ang Panginoon. Para po sa ating scripture reading, tawagin po natin si Brad Alex. Tayo po tumaya dumaw sa scripture reading. Basahin po natin sa Matthew chapter 24. Matthew 24. Simulan ko po sa verse 31. Basahin ko po sa 25 ba? 24. 25 na. 25 daw po pala. 25. Basahin ko po sa King James Version mula sa verse 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was a hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of these least of these, ye did not unto me. Last verse, and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into the life eternal. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tawagin po natin si Brad Kevin para sa operatory prayer. Dumako po tayo sa paghandog ng ating mga ikapo at mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat.
Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magsiupo na lahat. Tayo po ay umawit pa ng isang awitin sa Panginoon. Buksan po natin ating mga songbooks sa page 175. Trust and Obey. 175, Trust and Obey. Awitin po natin ang lahat ng stanza. When we walk to the Lord, when we walk to the Lord, ready, sing. When we walk to the Lord in the light of His word, what a glory He brings on our way. While we do His good will, He abideth still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign nor a tear, can abide will we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Third stanza. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil without richly repay.
not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Fourth stanza. But we never can prove the delight in His love until all on the altar we lay. For the favor He show and the joy He bestow are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Last stanza. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we wait by His side in the way. What He say He will do, where He send we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Praise the Lord. At dumako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagan po natin ang kapatid na Elder Norman Millares. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Long time no see. Salamat sa Panginoon at na muli tayo nakabalik at natapos na po ang aking misyon sa iglesia po doon sa Calamba. Purihin ng Panginoon at tayo po ay nakapag-ministeryo po para sa pangangailangang espiritual ng mga kapatiran po doon. Talagang itinuturing ko pong karangalan at pribilehiyo ang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Pero next Sunday naman po ay doon naman sa Iglesia sa Molino. So wala naman ako sa maghapon na naman. Kaya pag paumanhip ho mga kapatid. At babawi na lang tayo sa ikalawang Sunday ng July. July na no? Tapos na ang June. Bilis. Nasa kalahating taon na tayo. 6 na buwan na lang. 2026 na. Bilis ng panahon. Talagang darating na ang Panginoon. Kaya handa na ho tayo. Gera na. Magulo na, magulo. Senyalis yan talaga na papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, handa ho tayo. Any moment po yan. Darating ang Panginoon. Biglaan po yan. Walang pasabi. Kaya prepare po tayo. Prepare. Buksan natin po muli ang ating mga Bible sa 2 Corinthians. 2 Corinthians. Problema. 2 Corinthians chapter 11. Basahin natin ang verses 1 at 2. So, tayo po ay tumayo. Ganito po ang sabi sa Tagalog. 2 Korinto 11:1. Kahi manawari, mapagtisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis.
My goal as a pastor, part 3. May God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan ang siyang sumainyo. Salamat po Diyos sa pagkakataong muling ito na kayo po ay aming mapaglingkuran at purihin, luwalhatin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din sa pagkakataong muling may pangaral ang iyong banal na salita. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na ang banal na Espiritu po ang gumawa at kumilos sa aming mga puso. Magabagin niyo kami, Panginoong Diyos, maging maliwanag sa amin ang inyong mensahe. Maunawa namin kung ano po ang inyong kagustuhan para sa aming buhay. Lagay niyo sa aming puso na kami sumunod. Maging kagalakan kasihan namin ang sumunod sa iyong kalooban at sa iyong mga kautusan. Gawin niyo pong blessing sa amin, Panginoong Diyos, ang message. Pakita niyo po sa amin ang tunay na anyo at kalalagayan ng aming mga puso sa liwanag ng iyong mga salita. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na ang may taas ay kay lamang at ang Panginoon Jesus at ang Holy Spirit mag-work sa puso naming lahat. Gawin niyo pong blessing ang mensahe. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa. Ito po ang aming kahiling at dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo. Salamat at kasama natin si Brother Nel at ang kanyang anak, Sister Steph. Praise God. Ang susunod na pagpunta nila rito ay baka next year na. Wag naman sana. Sana ay masundan na ulit. Kasi pagka sinasamantala lang nila yung pagkakataon dahil bakasyon yung kanyang anak, July magpapasok ka na. So, maaaring next vacation na ulit. Pero pag-pray po natin, ang prayer request nila kanina, loobin ng Panginoon na dito na sila manirahan, makalipat na sila. At kung paano yun mangyayari, bahala ng Panginoon. So, pag-pray po natin, iling natin sa Panginoon. At patuloy natin pag-pray din si Brother Jundel, di pa siya malakas. Patuloy siyang nagpapagaling at nagpapalakas. Nag-message siya sa akin kanina, baka mga second o third Sunday pa siya raw makaka-attend. Kaya patuloy lang natin siya ipag-pray. Salamat po sa mga tumulong, sa mga kapatiran po natin, maging sa ibang church, sa kanilang tulong pinansyal. Malaking tulong po yun. Sa biyaya ng Panginoon, nakauwi na rin po si Brother Jundel. Sana patuloy siyang palakasin ng Panginoon. Alright. Itutuloy po natin ating serie ng pag-aaral. Medyo naputol last Sunday kasi doon naman ako nagpunta sa iglesia sa Sariaya. At ngayon, ito na yung pangatlo at huling bahagi ng ating pag-aaral. My goal as a pastor. Ang goal ng isang pastor para sa church ay dapat katulad din sa goal ni Jesus Christ para sa kanyang church. Hindi ho dapat magkaiba. Kasi pag nagkaiba yan, ay ibang usapan na yan. Baka yung simbahan na pinagpapastoran ng pastor ay hindi po simbahan ng Panginoon, kundi simbahan ng pastor. Kanya yung church at hindi church ng Panginoon. Kaya yung pastor, kung talagang lingkod siya ng Diyos, kung talagang tinawag siya ng Panginoon para magpastor ng iglesia ng Panginoon, dapat yung goal niya kaparehas ng goal ng Panginoon. Yan pong ibig nating sabihin. At ito po ang dapat na maging priority ng isang tunay na pastor sa kanyang ministry. Now, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, ay para alam ninyo. At hindi yung pastor lang nakakaalam kung anong ginagawa niya sa inyo o sa church. Dapat yung mga miyembro, alam nila kung tama ba o mali ang ginagawa ng pastor sa kanila. Kasi marami sa mga pastor, ginagawa nilang engot ang kanilang mga miyembro. Na yung pastor lang ang nakakaalam kung anong kanyang ginagawa sa simbahan. Kaya hindi yan simbahan ng Panginoon. Maliwanag yan. Simbahan niya ng pastor. That is the pastor's church. That is not the Lord's church. Kaya ako sinasabi yan sa inyo mga kapatid, para
makita nyo rin kung ano ba ginagawa ko sa inyo. Baka niloloko ko na kayo. O baka huwad akong pastor. O kaya kung dumating man ang panahon na alisin na ako ng Panginoon sa anumang kadahilanan, yung susunod na pastor, alam ninyo kung ano dapat niyang maging goal. Kasi alam nyo kung ano yung goal. Yan. Kaya kailangan ituro ito eh. Pinaalam ko po sa inyo. Ngayon, sa una nating pag-aaral, batay po sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 16, nakita po natin doon ang napakaliwanag na objective at goal na inilatag po ni Apostle Paul para sa iglesia ng Panginoon. At yan ay ang paglagong espiritual kay Kristo Jesus sa ikatitibay ng iglesia. Balikan natin ho yun. Mamaya na po natin to puntahan itong 2 Corinthians chapter 11. In Ephesians chapter 4, dito po sa talatang 15, sabi po dito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Una sa lahat, pinahayag po rito ang paglagong espiritual. Ito po yung paglagong espiritual ng church. No? Again, sabi po ni Paul, but speaking the truth in love, kundi sa pagsasalita ng katotohanan. Dalawang bagay po ang sinasabi ho dito. Unang-una, ang katotohanan dapat salitain. Truth must be spoken. The simple, untarnished, unvarnished truth. The plain truth and nothing but the truth. Sa church ng Panginoon, wala dapat ituturo kundi pawang katotohanan. Ang iglesia po ng Diyos na buhay ay tinawag pong haligit suhay ng katotohanan. Kaya hindi pwede ho sa iglesia ng Panginoon na kasinungalingan, kamalian. Hindi pwede. Dapat ang ipangangaral, dapat ang ituturo ay pawang katotohanan lamang. Speak the truth in love. Speak the truth, kundi sa pagsasalita ng katotohanan. Ito po ang paraan para po maiwasan ang pagkakamali. Ito rin po ang paraan para maingatan at mapangalagaan ang iba sa pagkakamali. Truth dapat ituro. Yan ang objective. Pangalawa, salitain ang katotohanan ng may pag-ibig. Speaking the truth in love. Truth should be spoken in love. We speak, we tell the truth out of love. Out of love for the truth. Out of love for God. And of course, out of love and care and concern to our fellow men. Yan po ang pinaka-layunin kung bakit ipangangaral, sasalitain ang katotohanan, pag-ibig. Nagmamalasakit tayo. Gusto lang natin na sabihin ang tama, sabihin ang katotohanan sa ating kapwa. Dahil mahal natin ang katotohanan. Mahal natin ang Diyos at ang Diyos ay katotohanan. Si Kristo ay katotohanan. Ang Espiritu Santo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang Iglesia ay katotohanan. Kasi lahat katotohanan eh. Yan ang pangunahing layunin. Now, sabi po rito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki. Mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Meaning kay Jesus Christ. That is, to the stature of a complete man in Christ. Nauna na pong nabanggit po yan ni Apostle Paul sa verse 13. Tingnan po natin, sinabi niya sa verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat. Yan ang goal. Hanggang sa abutin. Ano ang aabutin? Hanggang sa maabot ang pagkakaisa ng pananampalataya. Number 1. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Pangatlo, hanggang sa abutin nating lahat ang lubos na paglaki ng tao. At ikaapat, hanggang sa abutin nating lahat ang sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Yan ang sinasabi kong goal.
Yan ang dapat na ma-achieve ng church hanggang sa abutin nating lahat. Yang apat na yan. Nakita nyo? Balik tayo dito sa verse 15. Kasi nabanggit mangagsilaki. Yan. Mangagsilaki, may grow up. So dapat ang church nag-grow. At sa nag-grow, hindi lamang ho sa bilang. Mga pastor, puro ang growth lang na alam Pag growth sa bilang, dumami sila. Dapat paglago sa spiritual na kalalagayan. Growth in spiritual things. Mangagsilaki. Sabi po dito, in all things. So growth in all things. Paglago, magsilaki sa lahat ng mga bagay kay Kristo. Kasama ho dyan, sa lahat ng mga bagay ay ang pananampalataya, lumago sa kaalaman ng anak ng Diyos, magsilaki sa pag-ibig, magsipaglago o kaya magsipaglaki sa kabanalan, sa katwiran, sa lahat ng mga spiritual graces na kay Kristo. Sapagkat ang sabi ho dyan ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, kay Jesus Christ. Yan po. Paglago sa espiritual at moral na karakter hanggang sa tayo po'y maging katulad ng Pangulo ng Iglesia na walang iba, hindi si Jesus Christ. That's the goal. Na tayo po ay to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ, na tinalakay natin ho yun, kung nyo pong maalala, Romans chapter 8, verse 29. To be conformed sa wangi, sa larawan ni Jesus Christ. Dapat ang church, kamukha ni Jesus Christ. Meaning, kamukha sa spiritual at moral na karakter. Maging katulad niya. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus doon po sa Matthew chapter 11, come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Learn of me. But ano ba siya? Ano ba ang matututunan natin sa Kanya? Learn of me, for I am meek and lowly in heart. See? Pag-aralan siya, kilalanin siya, hanggang tayo po ay maging katulad niya. Yan ang goal. Na pagka tayo papasok sa langit, kamukha na natin ang Panginoon. Hindi sa itsura, siyempre, kundi sa moral at espiritual na karakter o pamumuhay. At sabi diyan, sa lahat ng mga bagay na nasa Kanya, tuloy natin ang ating basa na siyang Pangulo. Kaya yung sinserong pagsasalita ng katotohanan, ang goal niyan, yan po ang instrumento o kaparaanan para mag-grow ang church. Kaya nga, speaking the truth in love, kasi yan po ang instrumento na kaparaanan para ang church ay mag-grow. Kaya tayo dito, palagi tayong turo ng turo mula sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Yan. Para mag-grow. And then, na siyang Pangulo sa makatwid bagay, si Kristo. Last Sunday, yung nakaraan pang linggo, ay napag-aralan natin na si Hesus Kristo ang Pangulo ng Iglesia. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po ba ang pastor ang Pangulo ng Iglesia? The pastor is not the head of the church. Jesus Christ is the head of the church. And since si Jesus Christ ang head of the church, siya masusunod, siya ang boss. Hindi yung pastor. Kaya ang pastor, hindi niya pwedeng gawin kung anong gusto niyang gawin sa church. Tandaan niyo, pagka mayroon kayo nakilalang pastor na lahat ng gusto niya, yun ang ginagawa niya sa church, kanyang church yun. Hindi si Jesus Christ ang head ng church, yung pastor. Naintindihan niyo na? Pag-aari niya yun. Hindi yun pag-aari ni Jesus Christ. Kasi ang head, si Jesus Christ. Now, if you will turn into to Ephesians chapter 1, verse 22, Ephesians 1:22, mababasa niyo ganito, and hath put all things, inilagay, binigay,
kay Jesus Christ, sa kanyang paanan, under His feet. He, God, hath put all things under the feet of Jesus Christ, and God gave Jesus Christ to be, notice this, head over all things to the church. Jesus Christ is the head over all things sa church. Now, dahil si Jesus Christ ang head, dapat siya lamang ang nasusunod sa church. Hanggang saan? Sa lahat ng bagay. Kaya dapat lahat ng ginagawa sa loob ng church, sanction, utos, kagustuhan yan ng head ng church. Hindi hulang ng pastor. Kasi si Jesus Christ ang head. Saan? Sa lahat ng bagay. Kaya dito po mga kapatid, siguruduhin natin na lahat ng ginagawa natin dito ay utos po yan, kagustuhan po ng ating head. Kaya nag-iingat tayo, wala tayong ginagawa rito na hindi ho yan naayon sa kagustuhan ng head. Kasi si Jesus Christ ang head. Naunawan po ba natin mga kapatid? Hindi ho yung pastor. Hindi po ako. Alright? Ako po bilang pastor, naatasan lang ng aking chief shepherd. Ako po yung under shepherd eh. Merong nakakataas sa akin yung chief shepherd. At sino yun? Si Jesus Christ. Kaya kung ano po yung sinasabi sa akin ng chief shepherd, yun po sinasabi ko sa inyo. At saan nanggagaling sinasabi ng chief shepherd? Hindi po sa panaginip ko. Hindi po nangungusap ang Diyos sa akin sa panaginip. Nangungusap po ang Diyos sa akin sa kanyang salita. Kaya ito po tinuturo ko sa inyo, salita ng Diyos. Hindi na panaginipan ko, o kaya nakakausap ko Diyos, o kaya nasa akin yung Holy Spirit. Merong ganun. Merong nagkwento sa akin nasa kanya daw yung Holy Spirit. Kinakausap siya ng Holy Spirit. Maya-maya yung kausap niya, sabi sa kanya nung kausap niya sabi niya, ako na yung Holy Spirit at yung sinasaniban ko tulog. Nakakatakot yung gano'n. Nangungusap daw ang banal na espiritu sa pamagitan niya. Delikado yan. Yung mga ganyan, weirdo yan. Baka may tama na utak niyan. Ang Diyos po, hindi na ho nangungusap verbally. Tapos na ho yun. Nangungusap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, the Bible. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine. Kaya ito po yung ating tinuturo, scripture, the written word of God. So lahat ng nais pa alam ng Diyos sa mga tao, isinulat na. Kaya hindi na kailangan ng mga bagong revelation, new revelation, mga pangitain, mga panaginip. Kaya pagka may nakausap kay mga ganyan, na kinausap daw siya ng Diyos sa panaginip, mag-ingat po kayo. Huwag kayo maniwala. Lalo na kung sasabihin niyang, bigyan mo ko ng pera. Yan. Maging aware na kayo. Okay, sabihin niya, ito tatama sa loto, tayaan mo. Maniwala sa mga ganun. Kalukuhan po yan. Kaya ang Diyos nagsasalita sa pamagitan ng kanyang salita Biblia. At yan ho ang aking tinuturo sa inyo, mga kapatid. Sinisikap ko po na sa pagtuturo sa inyo ay hindi ko sariling interpretasyon. Lagi ko pinapanalangin po yan sa Panginoon na bigyan niya ako ng kaunawaan at huwag akong magkamali sa pagkaunawa ko ng kanyang salita. Sapagkat ako'y naniniwala na ang espiritual na kaunawaan ay nanggagaling sa Diyos. Yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng espiritual na kaunawaan. Kung paano po yun, hindi ko alam. Paano niya gagawin yun? Yun lang ang nabasa ko sa Biblia. Siyang nagbibigay ng spiritual understanding. Binubuksan ang kaisipan ng tao para maliwanagan. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Lydia. Binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang mapag-unawa niya mga bagay na sinalita ni Pablo sa kanya.
At sinisikap ko yan mga kapatid na pawang katotohanan lamang aking ituturo sa inyo. Panalangin ko sa Panginoon, ganito Panginoon, tulungan niyo po ako maintindihan ko ang iyong mga salita at ano man ang ituro niyo sa akin, yun din po ang ituturo ko sa inyong mga anak. Yan ang aking panalangin. Ano man ang ipahayag sa akin ng Panginoon, ano man ipaunawa niya sa akin, ano may turo niya sa akin mula sa kanyang salita, yan din pong ituturo ko sa inyo at sa iba na mga iglesia na binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na makapagministeryo sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaalaman at karunungan na binibigay niya sa akin, mga kapatid. Namamangha ako, miski ako mismo nagugulat sa mga kapahayagan o kapaliwanagan binibigay ng Panginoon. Salamat sa Diyos at sinasagot naman niya ang aking prayer. Now, dahil si Jesus Christ ang head, basa natin, siya ang Pangulo sa makatubagay si Kristo. Now, dahil si Jesus Christ ang Pangulo ng Iglesia, ang Iglesia ang katawan. Di ba? So, dapat ang katawan bilang Iglesia ay katulad ng head. Magkatulad sila sa paniniwala, magkatulad sila sa katuruan, sa prinsipyo, sa moral at espiritual na karakter, sa pamumuhay bilang kabuuan. Siyempre, kung ano yung ulo, pangulo, yun din ang katawan. Pareha sila. Hindi sa itsura, kundi sa pamumuhay. Yan ang goal. Diba? Right. Verse 16. Na dahil sa Kanya'y, meaning si Jesus Christ, ang buong katawan, ibig sabihin ng iglesia, the whole body, the church. Makita nyo na ang iglesia ay nakadepende o umaasa kay Kristo na siyang Pangulo para suportahan, para pasiglahin at gabayan. Dahil ang katawan ay nakasalalay sa ulo. Nasaan ba ang brain? Di ba nasa ulo? Sinong nagdidikta sa katawan para gumalaw kumilos? Di ba ang brain? Nasa kalalagay ng iglesia, si Kristo ang ulo. Siya ang brain. Siya ang mag-uutos. Siya magsasabi kung anong dapat gawin at kung anong hindi dapat gawin ng iglesia. Sa lahat ng bagay. So nakita niyo mga kapatid, sinisikap ko lamang itaas at dakilain ang ating Panginoon. Hindi ang tao. Hindi ang pastor. Okay? Kundi yung Pangulo ng Iglesia. Tuloy. Sa ating pong pagbasa. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth. Ano ibig sabihin? Lahat po ng bahagi ng katawan ay pinagdugtong at pinagdikit. Tingnan niyo po ang katawan, Andiyan ang braso, ang kamay, ang torso, itong katawang ito, legs, binti, tapos tuhod, paa, andito ang tenga, mata, lahat po yan nilagay nung manlilikha. Inihalin tulad po ni Pablo ang iglesia ng Diyos sa anatomy ng human body. Yung structure at organization ng human body. Ayon po sa pananaliksik, basahin ko po sa inyo, tungkol sa anatomy ng tao. The human body is a marvel of intricate design and function. A complex system of organs and systems working in perfect harmony. From the microscopic level of cells and tissues to the macroscopic level of organs and systems, the human body is a testament to biological engineering. Meron po isang scientist o doktor, pinag-aralan niya yung anatomy ng katawan. Alam niyo, dahil lang dyan, na-convert siya. Naniwala siyang may Diyos. Kasi ang sabi niya, sino man ang gumawa nito, genius. Kasi yung pagkakalagay daw ng bawat sangkap at parte ng katawan ay perfect. Humanga siya.
Kaya sabi niya, hindi pwedeng gawin to ng evolution. Somebody must design this. At siya ay walang iba kundi ang Diyos. Humanga siya. Talagang pinag-aralan niya bawat isa. Yung mga pwesto nung puso, nung atay, nung pancreas, pati yung vein, muscle, yung sirkulasyon ng dugo, yung lung. Sabi niya, kamangha-mangha. Hindi pwedeng mangyari to dahil lang sa evolution. Merong nag-design ito. Kaya siya na-convert. Naniwala siyang may Diyos nga. Sabi pa sa isang research, the human body performs incredibly complex functions on a daily basis. The wonders of the human body are evidence of a very intelligent designer and creator. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang iglesia, inihalan tulad sa katawan. Ang katawan ni Kristo, ang iglesia. Ang lahat ng mga miyembro, ang lahat ng mga kaanib, ang lahat ng mga sangkap sa iglesia ay maayos na nagkakaisa para makagawa ng pinakamaganda at masigla. Ang bawat miyembro po ay nasa kanyang tamang lugar, ang pinakamagandang lugar, at maayos na nagkakaisa sa iba pang mga miyembro. Yan pong ibig sabihin dito ni Pablo. Nung sinabi niya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Which, na ang ibig sabihin, bawat part, each part doing its own job. Each part doing its own work. And you will be amazed, mga kapatid, na pag tinignan ninyo ang katawan ng tao, wala ho diyang parte ng katawan na walang silbi. O display lang. I do believe na bawat parte ng katawan may purpose. Di ba? May gamit. Itong braso, tumutulong yan sa kamay. Yung kamay naman, tumutulong. Kung halimbawa, may dumi dito, o yan. Tulong niya. O kaya may muta, naalis niya. Di ba? Itong binte, nakakatulong para ang katawan ay makapag-transport o makapaglakbay. Di ba? Nagagamit lahat eh. Yung ilong, panghinga. Tulungan sila. Tulungan. Yan po yung konsepto at elemento na makikita natin sa iglesia ng Panginoon. Tulungan. Nang bawat kaanib ng iglesia, pag gumawa, kapag nag-function lang, magtutulungan. At ang makikinabang ay ang kabuuan ng iglesia. You see? Kung lahat lang talaga gagalaw kung lahat lang ay gagawa bawat isa ay may pakinabang. Yung kakulangan ng isang miyembro, masusuplayan ng isang miyembro. At yung kakulangan naman niya, masusuplayan ng isang miyembro. You see? Nakita nyo? Ang kamay, hindi naman niya nakakakita. Diba? Kaya nga sabi nga ni Pablo dun sa 2 Corinthians chapter 11 kumo ang kamay, hindi siya ang mata, hindi na siya kailangan. Hindi, kailangan din. May sariling gamit ang mata, may sariling gamit din ang kamay. May magagawa ang mata na hindi magagawa ng kamay. Pero may magagawa ang kamay na hindi magagawa ng mata. Kaya makikita ho ninyo yung merong blending, may harmony sa katawan. Ganon din sa iglesia ng Panginoon. Sa ilalim ng ministeryo ng pastor, ministeryo ng pagtuturo, ang iglesia po ay na-equip. Kaya nga for the equipping of the saints. And then pag na-equip na sila for the work of the ministry, bawat isa gagawa, bawat isa magfa-function ayon sa katalagahan ng Diyos sa kanila. Gagamitin nila yung abilidad, yung kakayahan, spiritual ability na binigay sa kanilang Diyos. At pag ginawa nila yan, titibay ang iglesia for the edifying of the body of Christ till we all come in the unity of the faith.
Makaabot, yun nga, kanina, tinignan natin, makaabot sa kaalaman ng anak ng Diyos. Makaabot sa wastong gulang, maturity. Hanggang sa maabot natin the measure of the full stature of Jesus Christ. Ibig sabihin hanggang sa maging katulad tayo ng Pangulo, the head. Yan ang goal. So the point, mga kapatid, is this. Kapag ang mga miyembro ng iglesia ay natuturuan ng tama, sa ilalim ng ministeryo ng pagtuturo ng pastor, at naihahanda para mag-function sa gawain ng paglilingkod, ang makikinabang po dito ay ang buong iglesia. At dahil po dyan sila po ay lumalago at tumitibay kay Kristo. Ito ang goal ng pastor. Ang mabuting pastor, ang totoong lingkod ng pastor, yan ang nais niyang makita sa iglesia na kanyang pinapastoran. Sapagat yun din ang nais ng Panginoon. Kaya nga siyang naglalagay ng pastor eh. And He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. For what reason? For what purpose? For the equipping of the saints. For the work of the ministry, for the edification, meaning pagpapatibay, pagpapalakas ng katawan, the body of Christ, which is the church. As your pastor, yan ang nais kong makita. Sana mangyari yan sa church na ito. Na lahat ho kayo, matatag at matibay sa paniniwala, sa pananampalataya, lumalago sa mga espiritual na mga biyaya, lumalago sa pag-ibig, lumalago sa pananampalataya, lumalago sa paggawa ng kabutihan, good works, lumalago sa pagtitiis, lumalago sa kabanalan, sa katwiran, at sa lahat pa ng mga bagay. In all things nga eh. Because Christ is the head over all things. Sa lahat ng bagay na nasa Kanya, lumalago sa pag-ibig. At sa marami pang bagay, lumalago tayo. At yan ang aking goal. Sana makita ko yan. Bago man lang mamahinga. Masasabi kong na-reach ko yung goal ko. Alright. Dumako tayo sa ikalawang pag-aaral. Another goal. Punta na tayo sa 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Sabi rito ni Pablo, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang, take note, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Dito po ay ipinakita ni Pablo ang kanyang hindi makasariling interes at pagmamalasakit sa iglesia na nasa Korinto. Dito po natin makikita, mga kapatid, ang example ng genuineness ng isang shepherd's heart o ng isang pastor's heart. Very unselfish. Ang goal ng pastor, hindi towards sa sarili niya kundi towards doon sa mga taong kanyang pinagmiministeryohan. Dito pinakita ni Paul yung kanyang utmost concern sa church sa Korinto. Sinaway po yan ni Pablo, yung iglesyang yan. And dami kasing problema nitong church na ito Kaya sinulatan sila ni Paul at sinaway sila ni Paul dahil sa maraming lang mga pagkakamali. Nandyan yung pagkakakampi-kampi, pagkakabahabahagi, division. Nandyan yung kanilang carnality, immorality, yung disorder in the church. Kita niya, mga kababae, hindi nagbebelo. Tapos, binaboy nila yung Lord's Supper. Tapos, nakita ni Paul, may mga maling katuruan. At marami pang iba. Kaya concerned si Paul. So, ang ginawa ni Paul, tinuruan sila. At sa kanyang pagtuturo, take note, hindi siya nagpapabayad. Hindi siya pastor na bayarin o bayaran. Hindi siya nagpabayad sa kanila, sa kanyang pagmiministeryo. Lahat libre.
At sabi niya, wala akong pinag-imbutang anumang pilak at ginto. Si Pablo, tumatanggap din niya ng mga support sa ibang mga churches, pero hindi siya tumanggap ng support sa Corinth. Kasi ayaw niya maging pabigat. Sabi niya, libre kong ipinangaral sa inyong ebanghelyo without charge. Yan ang tunay na pastor. Hindi po niya inabuso, hindi po niya pinagsamantalahan ang iglesia. Now, bakit po ginawa ni Pablo ang lahat ng ito? For two reasons. Sabi niya, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Ano ito? Ano ibig sabihin ito? Si Pablo po nagpagal, hindi po para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi para po sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Lalo na po si Jesucristo na siyang head over all things in the church. Sapagkat it was a godly jealousy. Pangalawa, para sa kabutihan at kapakanang espiritual ng iglesia. Sabi niya, for I have espoused you to one husband. Sino po yun? Si Jesus Christ. Take note, that I may present you. Notice that? That is His goal. Ang gusto niyang mangyari sa church, I may present you as a chaste virgin to Christ. Tagalog, upang kayo'y maiharap ko. Nakita niyo ang objective ni Paul? Kita niyo ang goal? Maiharap ko kayo kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ni Paul dito? Ito pong statement ni Paul ay nagpapahayag ng damdamin ng isa pong mapagmahal at mapagmalasakit na ama sa kanyang anak. Alam ko, agree kayo ang amang mapagmahal sa anak ay walang ibang hinahangad kundi yung kabutihan at kapakanan ng kanyang anak. Tama? Yun yung mabuting ama. Wala siyang ibang hinahangad sa kanyang anak o mga anak, kundi ang kanilang kapakanan at kabutihan. Ang mga mabuting magulang, hindi makasarili. May kasabihan nga, isusubo na nga lang, ibibigay pa. Di ba? Yan ang magulang na hindi makasarili, hindi mapagmalasakit. Now, si Pablo po ang tumatayong ama ng mga mananampalataya sa Korinto. Sila ay parang anak na dalaga ni Pablo. At si Pablo, bilang kanilang ama. At ang gusto niya bilang ama sa kanyang dalagang anak, ay yung dalaga niyang anak ay maging karapat-dapat sa lalaking mapapangasawa. Yeah. See? At ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. The Corinth church is the bride. And Jesus Christ is the bridegroom. At si Paul ang tumatayong tatay ng bride. Na bilang tatay ng bride, nais niya na yung bride niya, yung anak niyang bride, ay maipresent niya doon sa lalaking kasintahan na karapat-dapat. Pag sinabing karapat-dapat, malinis, marangal, walang dungis, walang batik. Ayaw niya bilang tatay na maging kahiya-hiya ang kanyang anak doon sa lalaking mapapangasawa. And in that case, Jesus Christ. Ito po ang puso ng isang tunay na pastor na may totoong pagmamalasakit sa iglesia ng Panginoon. That I may present you. Sabi ni Paul dito, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kaya nga ang genuine pastor,
Talagang yung kapakanan ng iglesia, kapakanan ng mga miyembro, ang kanya iniintindi. Na makapamuhay sila ng malinis, dalisay, kalugod-lugod, kaaya-aya sa Diyos, nang sa ganon, pagdating ng araw, maiharap niya na karapat-dapat. At hindi po kahiya-hiya. At paano niya ginagawa yan? Turo. Doktrina. Speaking the truth in love. Yeah. Ito pa ang isa pang goal ni Paul para sa church sa Corinth. 2 Corinthians chapter 13 verse 9. 2 Corinthians chapter 13 verse 9. Sa Tagalog, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin sa makatwid bagay ang inyong pagkasakdal. Sa English, and this also we wish. Ano yun? Even your perfection. Completeness, maturity, for the perfecting of the saints. Yun eh. Ephesians chapter 4. Kaya nga naglagay ang Diyos ng mga pastor for the perfecting of the church. At yan ang wish ni Paul hindi lang sa Ephesus church, pati rin sa Corinth church, and I do believe sa lahat ng mga churches na kanyang miniministeryuhan. Completeness, maturity, perfection. You see? Ikatlong pag-aaral, another goal, mga kapatid. Ito naman. Balik tayo sa Ephesians. Ephesians chapter 5. Another goal. Halos katulad din po ito sa goal ni Paul sa Corinth. That I may present you as a chaste virgin. Yan. I have espoused you to one husband. Sa kanya lang kayo maging loyal, sa kanya lang kayo maging faithful, at yan ay si Jesus Christ. Siya lang dapat paglingkuran, mga kapatid. Ito pa, isa pang goal. Ephesians 5 verse 25. Mga lalaki, sino mga lalaki? Mga lalaki! Ito, para sa atin po ito, mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Paano ibigin? Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Dito po ay pinahayag ni Pablo yung relasyon ni Kristo sa iglesia na inahilintulad sa relasyon ng mag-asawa, husband and wife. Si Jesus Christ, mahal niya ang kanyang church. Christ loved His church. At paano niya pinatunayan ang pag-ibig niya sa kanyang iglesia? He gave Himself for it. Ibig sabihin, namatay siya para sa kanya. Tinubos niya siya. At bakit niya ginawa yan? Verse 26. Upang kanyang pakabanalin ito. Nanilini sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ang dakilang layunin ng manunubos ay para linisin, dalisayin, at iligtas ang kanyang iglesia. Yan ang wagas na pag-ibig. Unselfish, no? Di bali nang mapahamak yung umiibig. Basta mailigtas lamang niya yung kanyang iniibig. Yan. So pinakikita ko dito sa inyo mga kapatid, ang totoong pastor, willing talaga siya mag-sacrifice. Hindi palaging sarili niyang kapakanan ang kanyang iniintindi. Hindi yung kapakanan ng mga miyembro eh. At yan ang itinuturo sa akin ng Panginoon, dapat kong gawin sa inyo. Puro
sacrifice. Ako po nalulungkot mga kapatid kapag minsan ay may mga pangangailangan kayo. Gusto ko talagang tumulong. Gusto kong hindi lang mga bagay na spiritual ang maibigay ko, kundi mga bagay na material at temporal. Pinansyal. Nalulungkot ako pagka wala akong may tulong. May isang kapatid lalapit. Nalulungkot ako pag wala akong may tulong na pinansyal Kasi mahirap lang ako Wala naman akong hanap buhay. Ang panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, pagpalain niyo po ako. Hindi lang sa mga bagay na spiritual, kundi sa mga bagay ding temporal. Ang prayer ko yung prayer ni Jabez sa Old Testament. Sabi niya, ito prayer niya, Lord, bless me indeed and enlarge my border. Enlarge my border. Ano ibig sabihin nun? Palawagin mo pa, palakihin mo pa ang aking tolda. Ang pagkakaintindi ko doon mga kapatid, hindi lang sana ako makapag-ministeryo sa inyo sa inyong pangangailangang spiritual, kundi pati rin sa mga pangangailangang temporal. Sapagkat ako'y naniniwala sa sinabi ng Panginoon na it is more blessed to give than to receive. Ayoko po na bilang pastor nyo, puro ako hingi. Nalulungkot ako Sabi ng Panginoon, kailan naman na ako yung magbibigay, hindi yung habang buhay nila, ako yung binibigyan. Bagamat na-appreciate ko, may mga tumutulong sa amin, sa akin, sa aking pamilya. Inaalala nila kami sa aming pangangailangan, na-appreciate ko yon. Pero mas masaya ako kung ako yung nagbibigay kaysa ako yung binibigyan. Mas kaligayahan ko ang tumulong kaysa yung ako ang laging tinutulungan. Na-appreciate ko yung isang kapatid natin, mga kapatid. Nung panahon na kami, walang-wala, bagsak na bagsak, siya ang laging tumutulong sa amin. Yung pamilyang yan, mag-asawa. Sa tuwing kami, walang-wala talaga. May one time talagang walang-wala na ako. Wala na ako malalapitan. Kundi si kapatid. Sabi ko, Brad, pasensya ka na. Ito na naman ako. Lalapit na naman ako. Hingi akong tulong sa iyo. Sabi niya sa akin, hindi ko makalimutan to, Pastor. Blessing yan sa akin. Kasi nilagay ako ng Diyos sa posisyon na ako yung nakakatulong kaysa yung ako yung palaging tinutulungan. O nga naman. Mas masaya siya pag siyang nagbibigay kaysa siyang palaging binibigyan Ay sabi ko, kapatid, pag-pray mo rin ako na maging ganyan din ako. Unselfish concern, unselfish love. Yan ang tunay na shepherd ng Panginoon. Yan ang Panginoon Jesus He gave His life. Kaya dapat siyang tutularan ng mga pastor. Hindi, mga pastor puro kabig Pinagkakwarta ng mga miyembro puro kabig. Naku po, puro fundraising. At ang preaching, puro tithing. Puro giving. Giving sa umaga, giving sa hapon. Susunod ng Sunday, giving na naman ang topic. Wala nang itinuturo, puro pera, pera, pera. Mukhang pera. Yung pastor, puro kabig. At nakita ko yan mga kapatid. Nung ako'y nasa kampo pa ng mga Armenian, ang mga pastor, puro hingi. Pero hingian mo ng tulong? Wala! Naka! Kapwa ako na pastor, nilapitan ko Hindi man lang ako matulungan Pero laki simbahan, yaman, daming miyembro. Bihirang pastor yan. Gusto puro kabig Hindi ko ganun ang tunay na tagapangalaga ng iglesia ng Panginoon, mga kapatid. Ito palagi ko naman sinasabi, maski sa ibang mga iglesia, alam niyan sa iglesia sa Sariaya Pag ako binibigyan, sabihin ko, kapatid, malungkot ako. Alam niyo naman, pag ako binibigyan niyo, malungkot ako. Yung iba, tuwan-tuwa Kasi nga, puro kabig. Ba't naman kayo nalulungkot, pastor?
Kasi ako na naman ang binigyan. Ang gusto ko kasi ako naman ang magbibigay. Ako na naman ang binigyan. Kaya sa Panginoon sabi ko, kailan naman ho mangyayari na ako naman po ang tutulong. Ako naman ang magbibigay. At hindi habang buhay na lang akong tinutulungan. At akong binibigyan. Yan ang nais ko mga kapatid. Sana nga dumating ako sa ganong kalalagayan. Pero sa ngayon, talagang hirap eh. Palagi pa rin nangangailangan. Pero nagpo-provide naman ang Panginoon. Tapos na yung panahon na palagi akong naghahanap ng mahihinga ng tulong. Tapos na, ayoko na ng ganun. Kaya kung may pangangailangan, mananalangin na lang. Ayoko na nang lalapit kung kani-kanino tingin ng tulong. Hanggat maaari, ayokong masanay sa ganun. Palaasa. At kahit kailan mga kapatid, wala po akong ipinapasan sa inyo. Hindi ako nag-demand sa inyo ng anumang material na bagay. Alam niyo yan. Kahit ako pastor nyo, wala akong dinemand sa inyo na gawin nyo sa akin yon o sa pamilya ko. Wala. Kung kayo man ay tutulong na, sa inyo yun. Pero never na akong hihingi sa inyo ng anumang bagay. Lalo na ibili nyo ako ng Innova. At gusto ko kulay red. Hindi akin yan eh. Yung ibang may-ari niya. Never ako magdedemand sa ibili niyo ako ng Ford Raptor. Ever eh. Hindi ako tinawag ng Diyos sa ganyan. Yan ho mga kapatid. It is more blessed to give than to receive. Yan ho. Ngayon, ang Panginoon, makita nyo no, yung layunin ng Redeemer, puro bigay eh. Sacrifice. He gave His life para sa kapakanan ng kanyang iniibig. Kaya sakripisyo eh. Pati buhay niya, sinakripisyo niya eh. See? Oh. Kaya kung anumang meron ako, talaga, sige kapatid, bigay. Tuwing ako may pera mga kapatid, talaga, binibigay ko na eh. Kahit pambili ko sana ng sapatos, pambili ko sana ng medyas, bigay. No regrets. Masaya ako pag nagbibigay. Kaysa doon sa tumatanggap, malungkot ako. Yun ho eh. Ngayon, ang sabi rito, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Niligtas niya ang iglesia. Pero sa verse 23, binanggit dito yung Savior. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas, ayun, Savior, ng katawan, iglesia. Pero itong tagapagligtas sa totoong kahulugan ay preserver. Taga-preserve. Pinipreserve ni Jesus Christ yung kanyang church. Matapos niyang iaalay ang kanyang buhay, tubusin, at linisin, pinipreserve niya. Preservation saan? Sa purity. Na ang church ay patuloy na manatili sa purity. At yan ang goal. Ang church manatili sa purity. Kasi ayon po sa kaugalian at tradisyon ng ancient Jewish wedding, kung pag-aaralin, babasahin nyo, ang isang birhen na ikakasal, pinupurify po yan, pinaliliguan. Naliligo po yan at naghahanda para sa kanyang mapapangasawa sa pamamagitan ng pagpapaligo at saka pagbubuhos ng pabango. Yan. Lalo na sa yung betrothal period. Yan. Kasi naibetroth na siya, no? Ibig sabihin, engaged na, aalis yung lalaki, maghahanda ng kanilang tirahan. Pag bumalik ang lalaki, kailangan pagbalik niya yung kanyang mapapangasawa o asawa na,
virgin pa rin, malinis. Kasi mayroon danger dyan na pwede siyang magkagusto sa ibang lalaki at mangalon niya. Pwede siyang hiwalayan. Kaya dapat pagbalik ng lalaki, birhen pa rin. Hihintayan niya ang pagbabalik ng kanyang lalaking kasintahan. Ganun po yun. Betrothal po yan, mga kapatid. So gayon din, ang iglesia po ay inihahanda para kay Kristo. And it is to be made pure and holy. Outwardly, there is to be the application of water, which is the symbol of purity. Kaya nga sabi ko dyan, sa talatang 26, na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig, which is the symbol of purity. And purity within, not only outside, kundi sa loob din, there is to be holiness of heart. So purity in doctrine and purity in conduct or morals. Ang objective is that the church should be prepared to walk before Christ in white. That is the objective. Kasi ang church is the bride of Jesus Christ. At darating ang bridegroom. Pagdating ng bridegroom, inaasahan niya na yung kanyang church, madatnan niya na malinis. Malinis sa aral, sa katuruan, at malinis sa pamumuhay upang siya'y maging karapat-dapat na lumakad kasama niya. Revelation chapter 3 verse 4. Revelation chapter 3 verse 4. Basahin ko sa King James Version. Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Worthiness, mga kapatid. That the church will be worthy when the time comes na kanyang sasalubungin ang kanyang bridegroom. And that is my goal as your pastor. Yan ang kailangan kong trabahuhin mabuti na maiharap ko kayo bilang isang dalisay na iglesia sa aral at sa pamumuhay. Ngayon, sa papanong paraan may sasagawang pagdadalisay, paglilinis. Pag bumalik tayo sa Ephesians chapter 5, ang sabi doon, with the washing of water by the word. So the sense of the expression is that lahat ng ito ay dapat gawin, i-accomplish by the instrumentality of the truth, which is none other than the Word of God. Indoctrination. Balik tayo Ephesians chapter 5. Yan. Verse 26, upang kanyang pakabanalin ito, ang iglesia, na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, the Word. See? That is indoctrination by the truth. Sapagkat sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos, madadalisay ang iglesia. Sapagkat ang salita ay katotohanan. Sa pamagitan ng katotohanan, madadalisay ang iglesia. John 17:17. Sabi ni Jesus Christ, pakabanilin mo sila sa katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Indoctrination po yan. At alinsunod doon, ang buong gawain mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ay dapat maisakatuparan. Pagtuturo, pagtuturo, pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po ito sa pamagitan ng external ceremonies. Hindi po ito sa pamagitan ng anumang mahimalang kapangyarihan sa puso, kundi sa pamagitan ng tapat na aplikasyon ng katotohanan sa puso. Faithful application of truth in the heart. Ngayon, ano ang goal? Verse 27. Bakit gagawin yan? Verse 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Ayan.
Kaparehas din, di ba? 2 Corinthians 11. That He might present it to Himself, Jesus Christ, a glorious church. Anong klaseng church? A glorious church. Paano masasabi ng isang church ay glorious? Anong katangian o itsura ng isang glorious church? Ito, not having spot or wrinkle or any such thing. Maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi, ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Isang iglesia na puno ng dangal. Malinis. Maganda. Splendor. Ang ideya na kapalupo dito ay yung may harap ang iglesia na nagniningning, shining, bright. Yan ho. So yan dapat na goal. Yan ang gino-goal ng pastor at ng church. They are looking forward for that day na haharap sila sa Panginoon. At pag humarap sila, hindi po sila kahiya-hiya. Revelation chapter 19, please. Revelation chapter 19. Ilang talata na lang ating babasahin. Revelation chapter 19, verse 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y magagsayang mainam at siyang ating luwalatiin. Bakit? Sapagkat dumating ang pagkakasal. Kaninong kasal? Ng kordero at ang kanyang asawa. Sino yun? The church ay nahahanda na. Tingnan yung karakteristik ng bride, no? Yung asawa ni Jesus Christ, yung church, naghahanda. Naghahanda. Kaya sabi sa inyo kanina maghanda tayo. Darating na ang Panginoon, ang ating bridegroom. Huwag sana tayong haharap sa Panginoon na pangit, marumi, di man lang nakapagsuklay, di man lang nakapag-toothbrush, di man lang naligo. Kaya. Baka hindi tayo kilalanin. Ikaw ba bride ko? Iniiwan ko yung bride ko, ang ganda-ganda Tinuruan ko, dinoktrinahan ko. Bakit ang mukha mo na? Mukha ka ng bruha. Mukha ka namang kukulam Hindi kita kilala. Hindi ikaw ang bride ko. Ikaw ay isang haliparot, harlot, na nakipagharlotan sa mga ibang simbahan na nagtuturo ng kamalian. Maling aral. At namumuhay ng hindi tama, walang kabanalan, walang katwiran. Hindi ka ang bride ko. Pagka ganun siguro, ewan ko na kung saan ako magtatago. Nakakaya. See, mga kapatid? Ito po ang objective at goal ni Jesus Christ para sa kanyang church. Ito rin po ang naging objective at goal ni Paul sa church sa Corinth. At walang duda sa lahat ng mga iglesia na kanyang pinagmiministeryuhan. At ito rin po dapat, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang maging objective at goal ng isang tunay na pastor ng iglesia ng Panginoon. Nakakalungkot, no? Pag tumingin ka sa mga simbahan ngayon, lako, mga pastor, kung ano pinagagagawa. Pastor, pumasok sa politika. Naging mayor, naging congressman, naging miyembro ng Tuwadcom. At kung ano mga pinagagagawa doon. Ngayon, sinusumpa na siya ng taong bayan. Tawag sa kanya, Satanas. Tawag sa kanya, pastor na hipokrito. Pastor ka, papasok ka sa politika. Ano objective mo? Para ba yan sa kabanalan ng iglesia?
Yan ba'y for the equipping of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ? Na-edify ba yung body of Christ? Lalong nasisira simbahan mo. Kaya kawawa simbahan niya eh. Pastor nila oh. Ayan oh, pinagmumura ng taong bayan. Si Pastor, Pastor Dila. Biraya. Kung ako yung pastor na, ako po, tatago na ako. Pinagagawa eh. Yan ba ginawa iutos ba ng Panginoon yan? Ang tanong, kamusta yung mga miyembro? Tanggap ba nila yon? Ginagawa ng pastor nila? Proud ba sila sa pastor nila? Pagka ganyan yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi yan simbahan ng Panginoon, simbahan ni Pastor Dila yan. You see? Kanyang simbahan yan. Hindi yan church ng Panginoon. Mga pastor ngayon, puro fundraising. Ang pinagagagawa sa church. Katatapos lang mag-fundraising. Ito na naman, the following month. Magre-raise tayo ng fund. Para ho saan? Di sa Innova ko. Katatapos lang, ito na naman. Ano yung for the edification of the body of Christ ba yun? Para ba sa ikadadalisay nila? Kita nyo? Pastor, ang daming demand sa church. Kung ano mga dinidimang, ano mga hinihingi. Para saan? At kung ano mga pinagagagawang mga activities sa church. So wala naman sa Bible. Pastor, mag-abroad. Para saan? Yan ba'y sa ikatitibay ng iglesia? O sa ikatitibay ng bulsa niya? Sa ikayayaman niya? Dollar support, makakuha. Nakita ho niyo, no, mga kapatid? Pinapaliwanag natin yan. Para makita nyo rin ako kung ako ba'y nakakatupad, nakakasunod. Kasi pagka hindi ako nakakatupad, papaalalahanan ninyo ako. Hindi ko kayo ginagawang mga tanga. Alam nyo kung anong dapat na ginagawa ko. At pag ako nagkamali, itama nyo ko. Kasi wala na ako sa goal. Lumilihis na ako, pansarili ko ng goal eh. Puro pera na lang, pagpapayaman eh. Tapos yung iglesia, hindi lumalago spiritually. Kasi nagkukulang sa pagtuturo yung pastor. Hindi nag-aaral. Hindi nagsasaliksik. Kung ano lang may turo, makatapos lang. Hindi ko ganun mga kapatid. Ang tunay na pastor, hindi ko ganun. Kaya, magandang maintindihan niyo ang aking ginagawa. Kaya sinasabi sa inyo, anong goal ko? Ang goal ko ay katulad ng goal ni Jesus Christ. Nabasa naman natin. That He might present it to Himself a glorious church. Without spot, without wrinkle, without any such thing. Kaya nga Puritan eh. Endeavoring to keep the purity. Saan? Sa teaching, sa doctrine. And Christian morals or conduct. Kasi hindi pwedeng maging pure ang ating mga pamumuhay kung yung mga katuruan hindi pure. Kaya sinisigurado natin na mga itinuturo natin dito ay galing sa salita ng Diyos, katotohanan, kasi yun lang po pwede makapagpadalisay sa ating lahat. So bilang pagtatapos mga kapatid, ito pa ang goal. Basahin ko po sa inyo iba pang mga goal ni Paul sa church sa Colossae. Colossians 1:28. Babasahin lang natin, hindi ko na paliliwanag. Overtime na tayo. Colossians chapter 1. Verse 28. 1:28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. Look at this. That we may present every man perfect in Christ Jesus. For the perfecting of the saints. Colossians chapter 4, verse 12. 4:12, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers. Look at this.
that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Kita nyo, kapakanan pa rin ng iglesia. Ang iniintindi. Tingnan nyo panalangin ni Paul para sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon. Hebrews 13:20. Hebrews 13:20. Hebrews 13:20. Let me read. Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, 21, make you perfect, complete, matured, lacking nothing, make you perfect in every good work to do His will. Yan ang goal. Working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So diyan tayo mag-unite mga kapatid. Yan sana ang ating targetin, i-achieve the perfection of the saints. Na tayo po ay pagharap natin sa Panginoon, hindi tayo maging kayaya. Sikapin natin yan mga kapatid. Tulong-tulong tayo. Bawat sangkap ng katawan, magtulong-tulong para sa isang goal. Ano yun? Ang ikatitibay ng iglesia at maging karapat-dapat sa pagharap sa Panginoon. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po'y dadako na ho sa ating Lord's Supper. Yanda po natin ating mga sarili. Tiyakin natin na tayo ay hinatulan natin ang ating mga sarili para hindi tayo hatulan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, tayo magsiluhod mga kapatid. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan sa lahat, salamat po sa inyo pong mahalagang mensahe na ipinahayag sa amin. Salamat sa kaliwanagan ng iyong mga salita. Salamat din sa gabay sa amin ng iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, upang ipaunawa sa amin ang napakaganda niyong layunin para sa iglesia. Sana nga po mapabilang kami sa iglesia na chaste, glorious church without spot, without wrinkle, or any such blemish or things. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na sundin lamang kayo sa aming buhay. Iayon lamang namin ang aming mga sarili at pamumuhay sa iyong mga katuruan, sa iyong mga kautusan, sa inyong kalooban, sa inyong mga prinsipyo. Susundin namin ang iyong salita bilang aming pamantayan ng aming buhay. Kalugdan niyo i-preserve kami, Panginoong Diyos, sa purity. Purity ng katuruan, purity ng aral, at purity ng aming mga pamumuhay. Na kami magsisikap na maging matuwid, sakdal at banal, gumagawa ng iyong kalooban, Panginoong Diyos, sumusunod sa iyong mga utos. Hanggang sa ang Panginoon Kristo'y dumating, ang aming pong panalangin ay makasama kami sa kanyang mga kukunin bilang kanyang babaeng kasintahan. Tulungan niyo kaming maging faithful, Panginoong Diyos. Huwag kaming manghimagod, huwag kaming magsawa, huwag kaming panghinaan, huwag kaming manlupaypay. Pag nangyari yan, Panginoong Diyos, panalangin namin, maawa kayo, tulungan niyo po kami mag-persevere hanggang wakas. Kami magpapakatapat sa aming Panginoong Hesus hanggang wakas. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay.
Pagpalain niyo po mga kapatiran, pagpalain niyo pong iglesia. Stir up niyo po ang aming mga spirito, kami magsikilos, kami magpagal, kami maglingkod, habang hinihintay ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Gampanan namin na may katapatan ang aming mga tungkulin, makatupad kami sa iyong kalooban. Biyayain pa po ninyo kami, Panginoong Diyos. Gawin niyo kaming pagpapala, gawin niyo kaming mabunga. Maging blessing kami sa mga pamilya namin, maakay namin ang aming mga pamilya kay Kristo Jesus. May bahagi namin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Maawa kayo sa kanila, iligtas nyo rin sila mula sa kanilang mga kasalanan, na makilala nila ang iyong anak na si Yesu Kristo, na siyang anak ng Diyos, na siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas ng mga makasalanan. Ipinapanalangin namin, maawa kayo sa kanilang mga kaluluwa. Iligtas niyo sila mula sa kanilang mga kasalanan. Panalangin namin, O Diyos, na gawin niyo kaming karapat-dapat sa paglahok namin sa hapunan ng aming Panginoon Hesus. Ito po isang malaking karangalan at pribileyo na makasama sa Espiritu ang aming Panginoon Hesus sa kanyang hapunan. Salamat sa pribileyo ito, O Diyos, na makasalo ang Panginoon Hesus sa kanyang hapunan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, anumang karumihan at kasalanan yung nakikita, humingi kami ng tawad. Patawarin niyo kami, aming Diyos. At gawin niyo pong blessing sa amin ang hapunang ito. Salamat sa aming Panginoong Hesus, sa kanyang ginawa sa krus para sa aming kaligtasan. Salamat kanyang tinubos sa aming mga kasalanan. Salamat siyang namatay upang kaming mabuhay. Hindi niya iniligtas ang kanyang sarili upang kami ang kanyang mailigtas. Salamat sa kaligtasan ito. Purihin kayo, O aming Panginoong Hesus. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagpapatawad niyo sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami sumasampalataya sa inyo. Aming Panginoong Hesus. Aming tagapagligtas. Purihin kayo ngayon at magpakailanman. Ang lahat na ito aming dalangin, papurit pasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magsitayo po lahat ng kaanib ng iglesia. Muli, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, purihin at luwalatin kayo bilang pagtupad sa iniutos ng aming Panginoong Hesus habang ang iglesyang ito'y umiiral ang banal na hapunan. Pagpalain niyo po ang tinapay na magsisilbing larawan ng katawan ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus. Pagpalain niyo rin pong alak na magsisilbing larawan o simbolo ng kanyang walang hanggang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Pinupuri namin ang aming Panginoon tagapagligtas na si Yesu Kristo sa ginawa niyang kaligtasan sa amin, pagpapatawad at pagtubos sa aming mga kasalanan o mula sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, pagpalain niyo po ang iglesyang ito. Purihin kayo ngayon at magpakailanman. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Yesu Kristo, ito po aming dalangin. Amen.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Pili po natin si Brother Gabi, closing prayer. Aming Diyos, banal at makapangyarihan. Salamat po sa pagkatapos na tayong bakit ng ayos, no? Kung napakinggan muli po namin ang mga mensahe para sa amin, yung sinasabi po sa amin, Diyos. Salamat po. Medyo nagigagawa po sa amin alaala niyo po sa amin paano kami ang aming mga buhay. Yes. Salamat po ang Diyos nawaw Diyos sa aming pong pag-iwahiwalay nito. Yes. Siya nga po. Yes. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos na po ang ating banal na pagtitipon hanggang sa susunod nating pagkikita.